How to get a high school diploma in Germany? Paano nga ba makakuha ng high school diploma pag nandito na sa Germany? Hello po! Yan po ang topic natin for today. Ako po si Teresa. A little background po, nagpunta po ako dito sa Germany na ang hawak ko lang ay ang pinakamataas na level ng diploma na hawak ko ay high school diploma sa Pilipinas. Nakapag-start naman po ako ng college sa Pilipinas pero hindi ko siya natapos. Kaya hindi po yan certified dito. Ang ina-accept lang nila ay ang pinakamataas mong diploma, which is the high school sa akin. So, nung nag-decide po akong mag-aral dito sa Germany, ang una kong step na ginawa ay nung nag-send ako ng aking mga school documents sa Regierungspresidium. Yun po yung Department of Education dito sa Germany. I-check po nila ang yung mga diploma or certificate from your home country at bibigyan ka po ng level ng Bescheinigung kung gaano kataas ang level ng iyong education. At since high school diploma ang pinakamataas kong diploma, kasi hindi naman po yan nila isa-certify kung halimbawa man nakapag second year college ka sa Pilipinas ay hindi po yan nila hindi po nila isa-certify kasi wala kang diploma wala kang certificate. So i-anerkant lang nila, isa-certify lang yung pinakamataas mong diploma, which is the high school diploma in my case. Nung chinek po nila, binigyan ako ng Bescheinigung na ang level ng aking education ay Mittlere Reife. Yun po yung middle education ang tinatawag dito. Pero since nga gusto kong magpunta ng college, nag-decided akong ulitin ang high school. Kasi meron naman po din sa Pilipinas yung mga adult programs ng mga adults na wala pang high school diploma, meron sila yung mga adult programs na hindi ko lang alam kung ano yung style doon sa atin, pero dito po may mga adult programs din para makakuha sila ng mga high school diploma. Yun po ang aking ginawa. So ang process po noon nag-search ako sa internet, and then natagpuan ako yung Volkshochschule. Ang Volkshochschule po ay parang TESDA, pero hindi talagang magkatulad, pero parang ganon. Sa Volkshochschule, marami sila mga seminar for adults about food, about technical, about mga computer, lahat ng mga adult seminars nandoon. At isa doon ay yung Abendhauptschule ang tawag. So, evening classes for adults. At ito yung program na pinili ko, yung 8:15 to 10:15 from Tuesday, Wednesday, and Thursday a week. So, ang duration po nito is more or less 8 months. Kasi nag-start kami, or yung program na yon, mag-start siya ng November to July. So may mga holiday naman in between. So parang 8 months duration yung sa akin. Ang first, pumunta ako sa school. Nagpa-appointment muna ako bago ako pumunta. So nagpa-appointment ako sa registration office, or so kung mag-i-interview sa akin. Kasi dito po sa Germany, kung pupunta ka ng school, palaging may interview muna. So, i-check nila yung mga documents mo, kung parang i-assess ka muna kung pwede ka sa kurso or pwede ka sa gusto mong pag-applyan. So, ganun po dito ang style. Hindi basta-basta mag-register ka at papasok ka na lang. First po, kailangan may assessment every applicant para mag-apply ka ng trabaho. So, nag-email ako, nag-set ng appointment, and then pumunta ako sa binigay na appointment sa akin. Dala-dala ang lahat ng mga papeles from the Philippines at from the Department of Education, yung Regierungspresidium nga. At kung sakali mang wala kang
B1 na certificate na dala-dala, itetest ka nila. May ibibigay sa yung test para malaman nila kung pwede ba, kaya mo bang ipasa yung program o hindi. So, after that, kasi may dala naman po akong B1 certificate ng aking language, so hindi na nila ako pinatest. Nag-fill up na ako ng form, and then as may binigay pa ulit sa aking form, na ang form na yon ay ang pag-apply mo ng scholarship sa gobyerno para yung gobyerno ang magbayad sa school. So, pinirmahan ko yon, nilagay ko lahat doon kung anong kailangan nila, and then normally, ako na yung magbibigay noon sa Bundesagentur für Arbeit. Pero dahil nga, yung mga nagtratrabaho sa community school na ito, sa Volkshochschule, alam naman nila na ang mga foreigner hindi natin alam pasikot-sikot, so sila na ang nag-apply para sa akin. Sila na ang nag-apply para sa akin, sinend na nila doon sa Bundesagentur für Arbeit. Yun. At nung na-approve yun, nagbigay sila ng update sa akin na ang application mo is approved, tapos nagbigay na sila ng school plan. Madali lang naman siya, pero yung mga process talaga na gagawin mo before ka pa makapunta doon, medyo mahaba-haba. So, yun nga, after nun, na-apply na ako, pumasok na ako every Tuesday, Wednesday, and Thursday. At in the end, ang mga subject namin, nung una, hindi ko pa talaga alam kung ano talagang pag-aralan. Pero ang subject namin is German, Math, and Gemeinschaftskunde. Yun yung parang community studies. Nandun ang politics, nandun ang basic law, nandun ang culture, about the German culture. Meron na din doon yung mga Leben in Deutschland, heißt das. Yung kung ano yung educational system, also lahat about sa Germany. Parang ibibigyan ka ng basic knowledge about Germany. Yun ang Gemeinschaftskunde. Yung pang-apat ay yung presentation. So maghahanap ka ng topic mo at gagawin mo siyang gagawa ka ng presentation about your topic. Tapos, isasali yon sa iyong sa test. During the test ka din siya i-represent itong presentation mo. So, pag-aaralan mo din doon kung paano mo about Excel, about Word, kung ano. Pero Deutsch, ito ha, German mo isusulat ang yung presentation, hindi sa English. So, nung natapos po kami dito, lahat-lahat na, and then, isinet nila ang aming test, extern, Prüfung ang tawag, kasama naming nag-test yung mga teenagers, kasi doon ka sa talagang school magte-test. Kasama mo lahat ng mga mga students doon sa school kung saan ka magte-test. So, ang test mo is national talaga siya. Kahit yung 9th grade na mga 16 years old, mga ganyan, kasama mo siya doon sa classroom. So, ganun sa amin. And dito, may written exam and may oral exam. Hindi ko lang alam kung sa Pilipinas meron pang ganito na sa high school may oral exam pa. Pero may written exam kami, and then later on, babalik ka ulit ng ibang date. Yun na naman yung oral exam. Ang oral exam mo, ito na yung presentation. At tatanungin ka din nila ng mga bagay-bagay kung anong gusto nilang itanong sa'yo. So, ang written exam is yung German, Math, and Community Studies, yung Gemeinschaftskunde. At ang oral exam is yung presentation. So, right there naman, right at that moment, maghintay ka lang, tapos sasabihin na sa'yo kung ano yung grade mo. Kasi i-check agad nila, and then after 30 minutes, malalaman mo na kung pasado ka ba o hindi. At sa akin, at least naman ako yung number 2 sa lahat ng aming klase. So number 2 ako kasi maganda yung aking 1.6 ang aking average
ang aking average grade sa lahat-lahat na. So, yay! And I was 29 at that time. Kasama ko ang aking anak sa lahat ng laban. Then, natapos ako ng mga July. By September, during that time, habang nag-prepare ako ng aking pag-test to have my high school diploma, ongoing na rin yung pag-a-apply ko to college. So, watch out nyo po sa mga gustong malaman din kung interesado kayong mag-college dito. Nakatulad ko, at sa mga may anak or sa mga single. Kung may anak ka, medyo mahirap, pero kasi kailangan mo i-juggle yan eh. And kaya sa gabi ako nag-aral ng high school because of my son. Kasi sino man mag-alaga sa anak ko. So, 2 years old pa lang siya at that time. But I did it. Kahit na, sabi nga nila, walang late kung sa pag-aaral lang din ang usapan. Thank you for watching, guys. Salamat. At sana, kahit isa man lang sa manood nitong video ay ma-inspire kayo sa mga katulad kong hindi naman nagpunta dito as nurse, as kung ano pa man dyan, at nagpunta kayo dito ng fiancé visa ang gamit or spousal visa, at katulad ko sa Pilipinas na hindi naman nakatapos ng pag-aaral. Sana naman ma-inspire kayo at kahit ilang taon ka na dito, kung gusto mong makakuha ng high school diploma, pwede. May paraan siya. Kasi without the high school diploma, hindi ka naman makakapunta ng college. So, thank you for watching, guys. Please subscribe. Nahirapan akong bigkasin ng subscribe. But anyway, thank you. See you later. Salamat! Sa ulitin!